So ayan, dahil sa sawirang palaka ako ngayon, magkikisaw-saw lang ako sa mga nababasa ko. Kasi natural lang talaga na kapag nababasa mo, tapos naapektuhan ka, natural na magre-react ka. Ganon lang yun. So magre-react lang ako, reaction ko lang to, opinion ko lang to. No. Unang-una naboboard ako at saka basta gusto ko maglabas kasi napupuno ako. Sa about ba sa issue ni Senator Joel? So, totoo nga sabi, ang sakit ng kalingkingan, dama ng buong katawan. So, totoo yun. So, bilang taga-sunod ng Diyos, ni Kristo Jesus, diba? Bilang isang mananampalataya, o sabihin natin bilang isang born again, kumbaga, nasasaktan ako sa mga sinasabi. Hindi ako nasasaktan na kumbaga, bilang party ng katawan ni Jesus, no? Kasi iba-iba tayo ng pero isang party lang tayo, diba? Kahit sabi na natin, part ako ng buhok ko, saan man ako party, kahit paano party, pagkaliw man ako, basta party tayo ng katawan ng Diyos. So kapag may tinitira o may kasama tayo nasasaktan, ewan ko ako lang yung nakakaramdam ng ganon. So sa akin naman opinion ko, kasi may nababasa ko, sabi niya ganon, parang nilalahat na pati ang Diyos na dadamay dun sa sitwasyon ng ganon. Ang masasabi ko lang dyan, sa opinion ko, no, sabi ko, kung ayaw mo maputikan, huwag kang pupunta sa putikan. Kung ayaw mo maulingan, huwag kang pupunta sa ulingan. Sabi na talaga natin na talamak ang korupsyon ng mga politiko. Kaya sabi na natin kung totoo man yan o hindi. Kasi napasama siya doon. Ganun na lang Pero ano ang rason para umalis ka sa Diyos? May makikita ka bang kapintasan sa Diyos? Wala. Siya lang ang perfect. Wala kang makikita. Kaya kung sinusunod mo Diyos, bakit ka matitisod sa isa? Isipin mo na lang na siya'y tao lang. Minsan, ang tao talaga, normal sa taong magkasala at magkamali. Kaya nga si Jesus Christ na ang bumaba dito sa lupa Kasi wala siyang nakitang matuwid sa mga tao. Talagang ang tao, sa umpisa lang nagiging matuwid, pero talagang nandoon yung pagkakasala at pagkakamali. Pero ganun pa man ang pag-ibig ng Diyos, kahit nagkasala ka, kahit nagkamali ka, hindi siya umaalis sa'yo. Iniintay niya lang yung repentance mo, yung pagsisisi mo. Matthew 4:17, iiwanan niya lang yung kasalanan mo. Bumalik ka sa Kanya, sumunod ka, patatawarin ka niya. Ganun katindi ang pag-ibig ng Diyos. So bakit ka alis sa Diyos? Bakit ka lilipat? Saan ka pupunta? Sabi nga ni Pedro saan ba kayo pupunta, Panginoon? Nasa sayo na ang lahat. Kaya kung si Jesus Christ ang na-encounter mo, si Jesus Christ ang sinusunod mo, kahit pa yung kapatid mo, kahit pa asawa mo, kahit pa yan anak mo ang magkamali, hindi ka aalis sa presensya ng Panginoon. Iisipin mo na ang tao pwedeng magkasala at pwedeng magkamali. Depende sa sitwasyon. Ngayon ang nakikita ko siyang kay Senator Joel, no? Siguro talaga, sabihin na natin na talaga ang korupsyon sa politiko, sa mga government. Lahat yan sila. Kaya huwag nang magmalinis. Yung iba dyan, hugas kami, iba tahimik lang.